Umalis nga pala yung amo ko, pumunta sila sa China. Kaya ito, nagkaroon ako ng chance na pumunta sa bahay. Kaya naisipan kong maglinis at maghakot muna ng ibang gamit doon sa kabilang bahay. Kapag ganitong umaalis yung amo ko, talagang napakasaya ko kasi alam ko sa sarili ko na makakapagpahinga ako. Pero pagdating ko sa bahay, wala akong ginawa kundi maglinis ng maglinis. Ang hirap nga ng OFW, no? Kasi wala kang pahinga. Minsan kahit day off mo, pinipili mo pa rin magtrabaho. Pero sa totoo lang, kung papipiliin ako kung sa Pinas o maging OFW, mas pipiliin ko pa rin maging OFW. Oo, mahirap, pero kahit papano nabibili mo yung mga bagay na gusto mo at nakakain mo yung mga pagkain na gusto mo. Hindi gaya sa Pinas, ang nakakabili lang yung talagang mga mayayaman at may pera. Kaya hindi mo rin masisisi yung ibang OFW kung bakit mas marami ang nagtitiis kahit na malayo sa pamilya. Kasi iba talaga yung access ng pamumuhay dito sa abroad. So anyway, nagpatulong na nga pala ako sa kaibigan ko. Ito nga pala yung kaibigan kong one call away. Tama ba? Ang sarap lang sa pakiramdam kapag meron kang kaibigan na sa isang tawag mo lang agad darating siya. Maulan nga pala sa mga oras na to. Nakasalubong din namin pala yung isa kong kaibigan dito, si Silo. Naghahakot din siya. So ayun, pag nakita-kita yung mga bakla, chika-chika to the max. Kwentuhan sa buhay. Sa totoo lang dyan magaling yung mga OFW yung kahit ang bigat-bigat na, kahit ang dami mong problema. Pero once na nagkita-kita kayo, purong mga masasayang bagay yung mga pinagkakwentuhan nyo. Minsan may mga problema din kayong pinag-uusapan, ganon. Pero sa kabila nun, puro tawanan pa rin. So, ganyan lang ang buhay abroad. Sa umaga, magtatrabaho. Pagdating naman sa gabi, magtatrabaho pa rin sa bahay. Kaya yung mga nasa Pilipinas dyan na minsan humihiram ng pera, nangungutang, huwag niyong isipin na nagbago kami or nagdadamot kami. Kasi alam niyo sa totoo lang, naka-abroad lang kami pero hindi kami mayaman. May trabaho kami pero hindi kami mayaman. Minsan hindi pa nga dumadating yung sahod mo pero sa kwenta mo ubos na agad ang sahod mo. Kaya kahit day off ko, rumaraket pa rin ako para pandagdag sa gastos. So anyway, pakit na nga pala ako dyan at tawang-tawa ako dyan kasi talagang pagod na ako. Yung tipong hindi ka na makakit sa pagod pero tinatawanan mo na lang. So ganyan lang, tawanan lang ang buhay kahit pagod ka na dapat tumawa ka lang, huwag ka magpapa-stress. Kasi kapag nagpatalo ka sa problema, ikaw ang matatalo, tatawanan ka lang ng problema. Kaya yung makagaya ko na OFW dyan, kapag pagod ka, tumawa lang tayo. Laban lang tayo kasi wala naman ibang makakatulong sa'yo kundi ang sarili mo. At yung mga nasa Pinas, huwag niyong bibigyan ng problema yung mga kamag-anak nyo sa abroad, mga buwisit kayo.